Paano anya yan, Mr. Maravillas? Parang lumalala yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Ganon talaga po, mga kababayan. I think yung China talagang susubukan yung ating resolve to defend our territory. Pero tayo naman po, mga kababayan na mga Filipino, handa man po tayo sa ganon. And in fact, tuloy-tuloy ang paghanda, mga kababayan, ng ating armed forces. Ito po yung balita ngayon, mga kababayan. Philippines wargaming Chinese hostilities as sea standoffs intensify. Lumalala po ang activities ng mga barkada ni Maudigs dito po sa West Philippine Sea. Ayan po, mga kababayan, Chinese ships enter Ayungin. Philippine, US, Japan vow enhanced trilateral cooperation after China's actions. So yun, mga kababayan, yung mga nagbabagang balita ngayong araw na to. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas. Ito, mga kababayan, yung paghanda na ginagawa ng ating pamahalaan. Buti na lang niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulong Bongbong, strong leader. Yon talaga po ang maganda doon. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagpapasindak dito sa mga Chinese. At tayo naman po na mga Filipino ay handang i-defend yung ating tinubuang lupa. Sanay tayo sa ganyan. Di ba yung panahon ng Hapon, kahit mano-mano, kahit mga gamit natin, mga tabak, simula pa ng panahon ng Kastila, talagang ipinaglaban natin yung ating bansa. Pati nga yung mga Amerikano, nakipaglaban tayo, dito pa sa mga Chinese. Huwag kami Xi Jinping. Di ba? Sanay ang mga Filipino sa ganon. Kaya kung gusto nilang subukan, hindi man po yun nadadala sa laki ng isang bansa. Di ba? Kaya huwag tayo po pasisindak dito sa mga Chinese. But anyway, we have our armed forces and our allies, mga kababayan, na naninindigan para sa international order, the rule of law. Pero ganun pa man, nandyan tayo sa paghanda. Sabi rito, Philippines wargaming Chinese hostilities as sea standoffs intensify. So sabi dyan, the Philippines is contingency planning for an escalation of hostilities in the South China Sea, according to a senior military official, including daw a scenario where crew repel Chinese forces attempting to board Philippine vessels. So ang pina-practice na ngayon, mga kababayan, ng ating mga security officials, ng ating mga kasundaluhan, in case maisipan po ng mga Chinese na akyatin na yung ating Philippine vessels. Pag umakyatan niya sila sa ating vessels mismo, pinasok tayo, hindi tayo papayag sa ganon. Pag ganyan po, siguradong magkakaputukan na po.
At pag nagkaputukan mga kababayan, pwede na natin na i-assert yung Mutual Defense Treaty. Alam naman po yon ng mga Chinese. At yung Amerika po ay naghihintay lang para ma-testing din nila yung kanilang mga bagong armas. Titestingin nila yan sa mga Chinese, mga kababayan. Diyan mangyayari niyan, magbabawas po tayo ng tao sa mundo. Bakit niya Mr. Maravillas, parang hindi ka na nag-aalala? Nakaprophesy po siya in the Word of God that there will be wars and rumors of wars. Kahit sabi ko nga po mga kababayan, ayaw natin ng gulo, yun ang direksyon ng ating mundo. Straight ahead, tribulation po. Next exit, rapture. Yan po ang magiging chronology of events. Kaya lang doon sa rapture of the church, the believers, yung mga believers lang yung kasama. Kaya many times sinasabi ko po sa inyo, be safe po. Sabi dyan, the Philippines has taken a tougher line with China this year, coinciding with its boosting of military ties with defense treaty ally, the United States, and increased security engagement with other Western powers. So ito yung direksyon na pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi hindi man po tayo pwede sa direksyon na tinatahak noon ng previous administration. Kasi pag ganon, lalamunin po tayo. Magiging province po tayo ng China. Yon ang mga biro-biro ni Mao Diggs na sa totoo lang po, seryoso siya. Di ba? May lahi kasi si Mao Diggs mga kapabayan ni Xi Jinping. Lolo na niya daw, Chinese. So sabi rito, expect more coercive actions from China, short of armed attack. Sabi po ni Alberto Carlos, Chief of the Philippines Western Command, sa interview po ng CNN Philippines. So sabi niya, next after the water cannon niya is probably ramming, and also they will attempt to board our vessel, which is something that we will not allow them to do. So pag ginawa yon mga kababayan, siguradong magkakaputukan at handa yung ating armed forces and our allies. Once na nangyari yon, ito na po yung simula. So ayaw siguro ng katahimikan ng China, di itry natin ng konting gulo. Pagbigyan natin sila, mga kababayan, kasi namimihasa yung mga Chinese. Binubuli tayo. Pinaglalaroan tayo ng mga Chinese. Pag nagkaputukan tulad ng maging kwentro po yung forces ng mga Chinese tapos ng India, di ba may problema din sila sa territory? O di nagkasukatan mga kababayan ng resolve, ng lakas. Tayo naman, di sukatin natin kung saan yung lakas ng loob ng mga Chinese, kung ready din sila na magbawas ng kanilang mga sundalo at mga mamamayan. So sabi rito, we are brainstorming this, we are wargaming this, and we are prepared for any contingency that will happen, sabi po ni Carlos. His remit includes defense of the Philippines exclusive economic zone. So mag-ready po tayo mga kababayan ko. Kasi wala silang tigil sa pagsasamantala sa atin. Ito nga po, Chinese ships enter Ayungin. Sabi dyan, a swarm of Chinese ships have ventured inside Ayungin Shoal in what maritime security expert describe as unprecedented event daw, mga kababayan. Ito yung sinabi po ni Ray Powell, Director ng Sea Light and Project Lead for Project Miyosu at Stanford University's Gordon Nutt Center for National Security Innovation. So sabi niya, dalawa sa mga Chinese vessels were rafted together near the northwest corner of the shoal, around 2 kilometers lang mga kababayan, south where the Sierra Madre was grounded. So pinapaligiran na po mga kababayan yung ating grounded Sierra Madre. So malamang ang intensyon nila akyatin, pasukin mga kababayan yung mismong Sierra Madre. He said on Thursday the Chinese vessels daw remained around the shoal until Monday afternoon, with some even venturing inside. Pumasok na daw. It's quite rare to see Chinese vessels enter the shoal's interior at all, but 11 is certainly the highest number,
we've yet observed. The highly unusual invasion niya of the Seoul's interior appears to have been a calculated show of force by Beijing. So, ang intention siguro mga kababayan, sindakin po tayo. So, Powell said, this capped off a deeply concerning and escalatory weekend of very aggressive behavior niya ng China. Kaya nag-wargaming na po tayo. Pinagandaan natin, mga kababayan, ang possible attempt ng China na pasukin po yung ating Philippine vessel, yung barko natin. So anyway, yun man lang po mga kababayan. Abangan na lang natin yung mga developments. Manalangin tayo na sana hindi po maglabo-labo at lumala ang sitwasyon po dito. Pero siyempre po tayo dapat laging handa for possible serious actions na gagawin po ng mga Chinese. So yun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.